Natanggap ko ang email mula sa sarili kong anak at sa isang iglap, parang gumuho ang mundong binuo ko para sa kanya. Ilang salita lang ang nakasulat, pero bawat letra ay parang punyal na itinarak ng dahan-dahan sa puso ng isang ina. Ang sabi sa email, "Ma, huwag ka nang pumunta sa kasal ko. Sa livestream ka na lang manood." At sa dulo, may 3 letra pa siyang idinagdag. LOL. Livestream. Doon na lang daw ako manood. Ang sarili kong anak, ikakasal sa harap ng Diyos. At ako, ang nanay niya, ay manonood na lang sa isang screen ng computer. Na para bang isa lang akong estranghero. O mas malala pa, isang istorbo. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang bagay na mas masakit pa sa anumang sakit na pisikal. Naramdaman ko ang hiya, isang matinding kahihiyan na hindi ko maipaliwanag, hindi dahil sa sasabihin ng ibang tao, kundi dahil ang mismong anak na pinalaki ko ang siyang naglagay sa akin sa ganitong posisyon, na para bang sinasabi niya sa buong mundo, ang nanay ko, hindi siya kasali. Wala akong nagawa kundi tumitig sa screen. Ang kape ko, lumamig na. Ang mga kamay ko, hindi man lang nanginig. Walang luhang pumatak. Pero sa loob-loob ko, ramdam ko ang pagguho, ang pagkasira ng lahat ng pinaniniwalaan ko tungkol sa pagiging isang ina. Para akong isang kasambahay sa sarili kong pamilya. Isang kasambahay na kapag hindi na kailangan, itatapon na lang sa isang tabi. Ang anak na binigyan ko ng lahat. Tila walang utang na loob. Ako si Elena Santos. 59 na taong gulang. Isang biyuda at sa loob ng halos 2 dekada, ginampanan ko ang papel ng ilaw ng tahanan ng mag-isa. Mula nang pumanaw ang aking asawa, ang buhay ko ay umikot na lang sa 2 anak ko, sina Isabel at Marco. Isinantabi ko ang sarili kong mga pangarap. Isinantabi ko ang sarili kong kaligayahan. Ang bawat sentimo na kinikita ko mula sa pagiging office manager sa isang law firm. Lahat iyon ay para sa kanila. Naaalala ko pa. Noong kailangan ni Isabel ng dagdag na pondo para sa kanyang pag-aaral, hindi ako nagdalawang isip na ibenta ang maliit na lupain na pamana pa sa akin ng aking mga magulang. Noong gusto niyang magtrabaho sa Cebu, ako ang sumagot sa lahat ng kanyang gastusin. Noong si Marco naman ang nangailangan ng tulong para sa paunang bayad sa kanyang bahay, 500,000 piso, ibinigay ko ng walang pag-aalinlangan. Hindi ako nagbilang, hindi ako nanumbat, dahil para sa akin, iyon ang ginagawa ng isang ina, para sa kasal ni Isabel. Ang pangarap niyang kasal sa Tagaytay. Nagbigay ako ng 1,500,000 piso. 1,500,000. Hindi iyon biro. Dugo at pawis ko ang puhunan doon. Ipinagkait ko sa sarili ko ang maraming bagay para lang maipon iyon. Pero masaya ako dahil nakikita kong masaya ang anak ko. Akala ko at sapat na iyon. Akala ko sa pagbibigay ko ng lahat, mararamdaman ko na ako ay mahalaga. Pero nagkamali ako. Sa isang iglap, lahat ng sakripisyo ko, lahat ng pagmamahal ko, ay binaliwala ng isang email. Isang email na nagsasabing ang opinyon ng pamilya ng kanyang mapapangasawa ay mas mahalaga kaysa sa presensya ng sarili niyang ina. Ang pamilyang halos ngayon lang niya nakilala. Habang ako, nakasama niya mula sa kanyang unang hininga, ay itataboy na lang. Walang pakialam. Ganoon na lang kadali para sa kanya. Pero may isang bagay. Isang malaking bagay na hindi nila alam. Akala nila, ako ay isang matandang babae na madaling paiikutin. Isang ina na kahit saktan, ay tatakbo pa rin pabalik. Magmamakaawa para sa pagmamahal ng kanyang mga anak. Akala nila, ako ay isang pawn lang sa kanilang laro. Isang tagapondo na kapag nakuha na ang kailangan, ay maaari nang itapon. Pero hindi nila alam na sa pitaka kong ito, hawak ko ang isang lihim na yaman, ang aking trump card. Bago pa man mangyari ang lahat ng ito, may isa pang halaga na nakahanda na akong ibigay. Isang halaga na mas malaki pa.
2,000,000 at 500,000 piso. Iyon ang nakaplano kong ipadala sa susunod na araw para makumpleto ang bayarin sa venue. Iyon ang perang inaasahan nila. Ang perang magpapatuloy sa kanilang magarbo at perpektong kasal. Ang perang hindi nila alam ay hindi pa napoproseso ng bangko. Ang matandang babae na gusto nilang itago, ang inang sinabihan nilang manood na lang sa screen, ay siya palang may hawak ng susi sa kanilang mga pangarap. Kaya't sa kabila ng sakit, isang bagong determinasyon ang nabuo sa aking puso. Tumayo ako, inubos ko ang malamig kong kape, at nag-reply ako sa email niya. 4 na salita lang. Sige, enjoy your big day. Walang emosyon. Walang galit. Isang tahimik na pag-atras. Pero hindi ito pag-atras dahil sa pagkatalo. Hindi. Ito ay paghahanda para sa laban. Hindi ito kwento ng isang ina na naghihiganti. Huwag ninyong isipin iyon. Ito ay kwento ng pagbawi ng aking dangal. Ang dangal na sinubukan nilang yurakan. Ang dignidad na akala nila ay pwede nilang bilhin ng pera ko. Magbibigay ako ng isang leksyon. Isang aral na hindi nila malilimutan habang buhay. Isang aral na ikukwento pa nila sa kanilang mga magiging apo. Matututunan nila na ang isang ina ay hindi isang bangko na walang hangganan ang pondo. Matututunan nila na ang pagmamahal ay hindi isang transaksyon. At higit sa lahat, matututunan nila na huwag maliitin ang isang babaeng pinagkaitan ng katarungan. Samahan ninyo ako sa kwentong ito. Kung naranasan mo na ang pakiramdam na maging estranghero sa sarili mong tahanan, o kung naramdaman mo na ang sakit ng pagbabalewala, i-like at i-share mo ang video na ito at kwentuhan mo ako sa comment section sa ibaba. Gusto kong malaman ang inyong mga karanasan. At sabihin nyo na rin, saan po kayo nanonood? Mula ba kayo sa Luzon, Visayas o Mindanao, o mga kababayan natin mula sa ibang bansa? Pakinggan natin ang bawat isa. Dahil sa mga kwentong tulad nito, nakakahanap tayo ng lakas at paalala na hindi tayo nag-iisa. Habang tinatahak ko ang kahabaan ng EDSA papunta sa opisina, ang ingay ng trapiko at busina ng mga sasakyan ay tila hindi ko naririnig. Ang isip ko ay lumilipad, bumabalik sa nakaraan. Ang email ni Isabel, ang malamig na mga salita, ay nagbukas ng isang baul ng mga alaala na matagal ko nang sinubukang ibaon sa limot. Mga alaala ng sakripisyo, mga alaala ng walang katapusang pagbibigay. Tinanong ko ang sarili ko, paano kami umabot sa ganito? Kailan nagsimula ang lamat sa aming pagitan? Kailan ako naging isang opsyon na lang sa buhay ng sarili kong anak? Sa halip na isang prioridad, naalala ko noong mga bata pa sila. Matapos pumanaw ang aking asawa, ang mundo ko ay umikot na lamang sa kanila. Ako ang naging tatay at nanay nila. Nagtrabaho ako sa Cruz Associates bilang office manager sa loob ng 18 taon. Hindi ito marangyang trabaho, pero ito ay stable. At ang katatagan ang kailangan ko noon. Kailangan kong tiyakin na hindi mararamdaman ni na Isabel at Marco ang pagkawala ng kanilang ama, lalo na sa aspetong pinansyal. Naaalala ko ang isang gabi, nakatayo ako sa harap ng aming lumang washing machine. Ang mga bill ng kuryente, tubig, at matrikula ay nakakalat sa ibabaw ng mesa sa kusina. Tinititigan ko ang mga numero, sinusubukang pagkasayahin ang kakarampot kong sahod para sa pagkain at sa nalalapit na college deposit ni Isabel. Sa sandaling iyon, walang pag-aalinlangan sa puso ko. Ibibigay ko ang lahat. Nag-extra shifts ako sa isang maliit na tindahan tuwing Sabado at Linggo. Ikinansel ako ang mga planong bakasyon kasama ang aking mga kaibigan. Ang mga birthday ko, dumadaan na lang na parang ordinaryong araw. Sinasabi ko sa sarili ko, ayos lang. Babawi ako kapag nakapagtapos na sila. Magkakaroon din ako ng oras para sa sarili ko. Pero ang oras na iyon, hindi na dumating. Bawat peso na naiipon ko ay napupunta sa kanila. Noong nagpalit ng kurso si Isabel ng 2 beses sa kolehiyo at kinailangan ng mas maraming units, ako ang nagbayad. Walang tanong-tanong.
Noong nagdesisyon siyang lumipat sa Cebu para sa isang panandaliang trabaho na hindi rin naman nagtagal, ako ang sumagot sa kanyang plane ticket at sa deposito para sa inuupahan niyang apartment. Noong dumaan siya sa pangalawang heartbreak sa edad na 27, lumipad ako papunta sa kanya. Hinawakan ko ang kanyang kamay, ipinagtimpla siya ng tsaa sa isang kusinang hindi ko man lang naramdamang parang sa amin. Hinintay kong tumahan siya sa pag-iyak, kahit ang sarili kong puso ay pagod na. At si Marco, hindi rin siya naiiba. Noong nagpasya siyang bumili ng bahay kasama ang kanyang nobya, ako ang nag-co-sign sa mortgage at ako ang nagsulat ng tseke para sa unang 500,000 piso na paunang bayad. 500,000, hindi ko iyon inisip. Basta para sa ikabubuti nila, para sa kanilang kinabukasan, ibibigay ko. Iyan ang ginagawa ng isang ina, hindi ba? Hindi ka nagbibilang, hindi ka nanunumbat. Nagbibigay ka ng walang hinihintay, nakapalit. Pero ang email na iyon ang nagpamukha sa akin na para sa kanila. Ang lahat ay isang transaksyon. Para akong isang ATM machine. Kapaki-pakinabang ako hanggat may laman. Ngunit kapag wala na akong maibibigay, o kapag may mas mahalaga ng bagay kaysa sa akin, wala na akong silbi. Para akong isang produkto na may expiration date. At sa araw na iyon, sa kasal ng sarili kong anak, nag-expire na ako. Ang sakit isipin, napakasakit. Na ang pagmamahal na ibinuhos ko sa loob ng 32 taon ay matutumbasan lang pala ng isang Google Meet link at ng isang nakakainsultong LOL. Ang pagiging ina ay isang walang katapusang pag-aalay. Handa kang isuko ang lahat. Ang iyong oras, ang iyong lakas, ang iyong mga pangarap. Ngunit sa araw na iyon, habang nagmamaneho sa gitna ng trapiko, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ko. Kung ang lahat ng sakripisyo ko ay humantong lang dito, nagkakahalaga pa ba ang lahat ng iyon? Sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ko bilang ina, ang sagot na pumapasok sa isip ko ay isang malungkot at masakit na hindi. Ang pag-ibig na walang kondisyon ay nagiging lason kapag ang tumatanggap nito ay walang utang na loob. At sa wakas, napagtanto ko na ang pagbibigay ko ng walang hangganan ay hindi pagpapakita ng pagmamahal. Ito ay pagpapabaya sa sarili ko. At sa araw na iyon, nagpasya akong tapusin na iyon. Hindi na ako magiging martir sa sarili kong kwento. Panahon na para isipin ko naman ang sarili ko. Pagdating ko sa opisina, ang bigat sa aking dibdib ay parang isang malaking bato na hindi ko maalis. Sinubukan kong ngumiti sa mga kasamahan ko. Sinubukan kong maging normal. Ngunit ang bawat pagtipa ko sa keyboard, ang bawat pag-check ko ng email, ay isang paalala ng sugat na dala-dala ko. Ang imahe ng email ni Isabel ay nakatatak sa aking isipan. Maya-maya, lumapit ang amo ko, si G. David. Isa siya sa mga bihirang tao na nakakaalala ng birthday ng kanyang mga empleyado at kung paano nila gusto ang kanilang kape. Isang mabuting tao. Agad niyang napansin na may mali. Elena, sabi niya, habang inilalapag ang isang tasa ng kape mula sa coffee shop sa ibaba. Para kang nakakita ng multo. Gusto kong sabihin sa kanya, gusto kong isigaw na, ang anak ko, hindi ako inimbita sa sarili niyang kasal. Gusto kong ilabas ang lahat ng sakit at sama ng loob, pero sa halip, isang pilit na ngiti ang ibinigay ko. Hindi lang po ako nakatulog ng maayos, Sir David. Hindi na siya nangulit. Naintindihan niya. At ang maliit na kabutihang loob na iyon, ang tasa ng kape, ang tahimik na pag-unawa, iyon ang halos nagpaiyak sa akin. Sa gitna ng lahat ng ingay sa isip ko, ipinaalala nito sa akin na may mga tao pa ring nakakakita sa akin. Na may halaga pa rin ako, kahit sa isang simpleng paraan. Bandang tanghali, habang kumakain ako ng baon kong pananghalian sa aking mesa, nag-vibrate ang telepono ko. Si Isabel. Muli, ang pangalan niya sa screen ay parang isang spotlight na ayaw kong matutukan. Sunod-sunod na tawag, mga voicemail, mga text message. Hindi ko binuksan, hindi ko pinakinggan. Ma, please answer. We need to talk. This isn't funny. Ang mga salitang iyon ay tila walang epekto sa akin. Para akong manhid.
Nakaupo lang ako doon, humihigop ng kapeng bigay ni David, at nag-iisip. Siguro, panahon na para huminto ako sa pagiging taong laging sumasagot. Sa buong buhay ko, ako ang laging nandyan. Ako ang takbuhan sa problema. Ako ang tagasalo. Ngunit ngayon, sila ang may kailangan sa akin. Ngunit sa paraang mali. Hindi nila ako kailangan bilang ina. Kailangan nila ako bilang tagapondo. At ayoko nang gampanan ang papel na iyon. Naisip ko, ano ang mangyayari kung hindi ako sasagot? Ano ang mangyayari kung sa pagkakataong ito, ako naman ang magbibigay ng katahimikan? Sa hapon na iyon, habang abala sa trabaho, isang desisyon ang nabuo sa aking isipan. Isang desisyon na magbabago sa takbo ng lahat. Hindi ako sisigaw, hindi ako magmamakaawa, hindi ako makikipagtalo sa kanila sa telepono. Dahil ang mga salita ay madaling baliwalain. Ang gagawin ko ay isang bagay na mas makapangyarihan. Isang bagay na mararamdaman nila. Isang bagay na hindi nila inaasahan. Kikilos ako. Pagkatapos ng trabaho, hindi ako dumiretso pa uwi. Ang karaniwang ruta ko ay diretso lang sa bahay para magluto ng hapunan at magpahinga. Pero sa araw na iyon, lumiko ako. Ipinark ko ang aking lumang kotse. Ang kotseng minana ko pa sa aking asawa, sa harap ng isang pamilyar na gusali. Ang gusali ng bangko, kung saan nakadeposito ang lahat ng aking pinaghirapan. Humugot ako ng malalim na hininga. Habang naglalakad ako papasok sa salaming pinto ng bangko, naramdaman ko ang isang kakaibang kalmado. Wala nang galit, wala nang sakit. Ang nararamdaman ko na lang ay isang matatag na determinasyon. Ito na ang simula ng pagbawi ko sa aking sarili. Hindi na ako ang magiging biktima sa kwentong ito. Sa araw na ito, ako ang magsusulat ng susunod na kabanata. At sa kabanatang ito, ako na ang may hawak ng panulat. Ako na ang magdidikta kung ano ang mangyayari. Ang desisyon ay nasa aking mga kamay. At sa pagpasok ko sa malamig na loob ng bangko, alam ko sa sarili ko, wala nang atrasan ito. Ang loob ng bangko ay malamig at tahimik. Isang malaking kaibahan sa magulong damdamin na nag-aalab sa aking puso kaninang umaga. Ngayon, ang nararamdaman ko ay isang kakaibang kapayapaan, isang katiyakan. Sinalubong ako ng branch manager, si Ramon, isang lalaking nakasama ko na sa maraming transaksyon sa loob ng maraming taon. Siya ang tumulong sa akin na mag-set up ng college funds para sa mga anak ko. Siya ang gabay ko sa pag-aayos ng aking retirement contributions. Kilala niya ako, Ginang Santos, bati niya ng may ngiti habang tumatayo para kamayan ako. Magandang hapon po. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo ngayon? Umupo ako sa tapat ng kanyang mesa at inilapag ang aking purse sa sahig. Pinanatili kong kalmado ang aking boses. Halos sobrang kalmado. Ramon, kailangan kong mag-cancel ng isang wire transfer. Sabi ko, direkta sa punto. Kumunot ang kanyang noo. Iyong para po sa venue sa Tagaytay? Oo, iyon nga. Nag-alinlangan si Ramon. Ginang Santos, depende po sa timing. Baka may cancellation fee po tayo. Pero, maaari ko po bang malaman kung bakit? Ang kanyang tono ay puno ng paggalang at pag-aalala. Isang simpleng sagot ang ibinigay ko. Walang elaborasyon. Nagbago na ang mga pangyayari. May tiningnan siya sa kanyang computer screen. Ang bawat segundo ng paghihintay ay parang isang oras. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingala siya sa akin at isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Napakaswerte ninyo, Ginang Santos. Hindi pa ito napoproseso. Sakto lang po ang dating ninyo. Huminto siya sandali at tinitigan ako ng diretso sa mata. Sigurado po ba kayo, Ginang Santos? Ang 2,500,000 piso ay isang napakalaking halaga. 2,500,000 piso. 2,500,000. Iyon ang halaga na nakahanda na akong ipadala. Karagdagan sa nauna ko nang naibigay na 1,500,000. Ang kabuuang halaga, 4,000,000 piso. 4,000,000 pisong dugo at pawis ko para sa isang kasal na hindi ako imbitado. Para sa isang kasal
kung saan ang papel ko ay manood na lang sa isang screen. Tumingin ako kay Ramon at walang bahid ng pag-aalinlangan sa aking boses. Sigurado ako, Ramon. Pinirmahan ko ang mga kinakailangang papeles. Ang bawat pirma ay parang isang deklarasyon ng aking kalayaan. Habang isinusulat ko ang aking pangalan, hindi pera ang nawawala sa akin. Ang nawawala ay ang bigat, ang sama ng loob, ang pakiramdam na ako ay binaliwala. Lumabas ako ng bangko na wala ni isang pagsisisi sa aking puso. Habang naglalakad ako pabalik sa aking kotse, naramdaman ko ang paggaan ng aking pakiramdam. Parang isang malaking tinik ang nabunot sa aking dibdib. Pagdating ko sa bahay, ang unang ginawa ko ay tingnan ang aking telepono. 9 na missed calls mula kay Isabel, 2 mula kay Marco. Isang voicemail na maikli lang ang sinasabi, "Ma, please don't do this." Ang boses ni Isabel ay puno ng panik. Hindi na iyon ang boses ng anak na nagmamalaki. Iyon ay boses ng isang taong natatakot. Ngunit hindi ko naramdaman ang awa. Ang naramdaman ko ay katarungan. Pinatay ko ang aking telepono. Ayoko nang marinig ang anumang drama. Ayoko nang marinig ang mga boses na puno ng pagkukunwari at pansariling interes. Sa gabing iyon, kailangan ko ng katahimikan. Dumiretso ako sa kusina at kinuha ang bote ng red wine na matagal ko nang itinago. Itinabi ko iyon para sana sa Noche Buena noong nakaraang taon. Dapat ay darating si Isabel, pero nag-cancel siya sa huling sandali. "Trabaho, ma," sabi niya sa text. Alam kong dahilan lang iyon, kaya't ang bote ng alak ay nanatiling hindi nabubuksan, isang simbolo ng isa na namang naudlot na pag-asa. Ngayong gabi, tila ito ang perpektong okasyon para buksan ito. Hindi para magdiwang, kundi para magnilay-nilay. Nagsalin ako ng isang baso at dinala iyon sa aming maliit na beranda. Umupo ako sa aking paboritong tumba-tumba habang pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw. Ang huni ng mga ibon at ang tahol ng aso ng kapitbahay ang tanging ingay na aking naririnig. At sa katahimikang iyon, ang mga alaala ay nagsimulang bumalik, hindi na may kasamang sakit, kundi may kasamang kalinawan. Naalala ko ang lahat ng birthday party na mag-isa kong binalak para sa kanila. Ang mga handaan tuwing Pasko at Bagong Taon, kung saan nagpapanggap akong hindi ako naghihintay ng tawag na hindi naman darating. Ang lahat ng maliliit na sakripisyo na walang sinumang nakapansin. Ang mga bagong sapatos na hindi ko binili para sa sarili ko para lang maibili sila ng mga bagong damit. Ang kotse kong 14 na taon nang ginagamit, kahit madalas nang tumirik, dahil mas inuuna ko ang kanilang mga pangangailangan. Ang mga bakasyon na paulit-ulit kong ipinagpaliban. Naisip ko ang ina ni Miguel, ang mapapangasawa ni Isabel. Isang babaeng halos hindi pa kilala ang anak ko, ngunit ang kanyang opinyon ay mas may bigat kaysa sa akin. Isang babaeng ang konsepto ng pamilya ay ang pagtataboy sa nag-iisang tao na sumalo kay Isabel sa lahat ng hirap ng kanyang buhay. Naisip ko ang paraan ng pagtatapos ni Isabel sa kanyang email. Ang mga letrang LOL na para bang ang panonood sa kasal ng sarili mong anak sa isang screen ay isang malaking katatawanan. At sa wakas, sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, inisip ko ang sarili ko. Hindi bilang si Elena na ina, hindi bilang si Elena na biyuda, kundi si Elena bilang isang babae. Ano nga ba ang gusto ko? Kapayapaan, dignidad, isang buhay na hindi umiikot sa pagiging kapaki-pakinabang sa mga taong lumalapit lang kapag may kailangan. Habang iniinom ko ang huling lagok ng alak sa aking baso, isang malalim na kapayapaan ang bumalot sa akin. Ang desisyon na aking ginawa sa bangko kanina, hindi iyon isang desisyon na ginawa dahil sa galit. Iyon ay isang desisyon na ginawa dahil sa pagmamahal. Pagmamahal para sa sarili ko. Isang pagmamahal na matagal ko nang ipinagkait. Ang pera ay maaari pang kitain muli. Ngunit ang dangal at respeto sa sarili, kapag iyon ay nawala, mahirap nang ibalik. At sa gabing iyon, pinili kong ipaglaban ang sa akin. Bandang 9:00 na ng gabi nang may kumatok sa aking pinto.
Isang malakas at nagmamadaling katok. Sandali akong nag-isip na huwag na lang itong pansinin. Gusto ko ng kapayapaan at alam kung sino man ang nasa labas ay magdadala lang ng gulo. Ngunit nanaig ang aking kuryosidad. Sino kaya ang bibisita ng ganitong oras ng gabi? Dahan-dahan akong tumayo at sumilip sa bintana. Ang anino sa labas ay pamilyar. Si Marco, ang anak kong lalaki. Nakasuot pa siya ng damit pang opisina, nakaluwag na ang kanyang kurbata at nakarolyo ang manggas ng kanyang polo. Mukha siyang pagod, iritado at hindi mapakali. Binuksan ko ang pinto. Bago pa man ako makapagsalita, pumasok na siya sa loob, hawak ang kanyang telepono na para bang isang kalasag. "Ma," bungad niya. Ang boses niya ay may bahid ng paninisi. "Bakit hindi mo sinasagot ang telepono mo?" Nagpapanik na si Ate Isabel. Isinara ko ang pinto ng mahinahon. Hinarap ko siya. Kalmado ang aking mukha. "Magandang gabi rin sa iyo, anak." Bumuntong hininga siya at nagsimulang maglakad-lakad sa aking sala. Isang senyales na hindi siya mapakali. Sabi ni ate, "Hindi ka na raw pupunta sa kasal. Pinapahirapan mo raw ang sitwasyon." Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking bibig. Hindi ko napigilan. Pinapahirapan? Ako pa ang nagpapahirap? Dahil lang hindi ako dadalo sa isang kasal kung saan ako mismo ang hindi imbitado? Naging alanganin ang kanyang kilos. Umiwas siya ng tingin. "Ma, alam mo naman na ang mga magulang ni Miguel ang gumagastos ng malaki sa kasal. Alam mo kung gaano sila katradisyonal." Tinaasan ko siya ng kilay. "Tradisyonal? Marco, nagbayad na ako ng 1,500,000 piso at muntik na akong magpadala ng isa pang 2,500,000. Hindi iyan tradisyon. Ang tawag diyan, bayad para makapasok." Natigilan siya. Ang pagkairita sa kanyang mukha ay napalitan ng gulat. "Teka, ano? Magpapadala ka pa sana ng 2,500,000? "Sana," sagot ko, habang dahan-dahang umiinom mula sa aking baso ng alak. "Pero hindi na ngayon." Namutla ang mukha ni Marco. Ang kulay ay tila nawala sa kanyang mga pisngi. "Ma, umaasa sila sa perang iyon. Ang venue, ang pagkain, ang... Hindi ko na iyon problema." Sabi ko. Ang boses ko ay pantay at walang emosyon. Biglang tumaas ang kanyang boses, puno ng pagkadismaya. "Siyempre problema mo iyon. Anak mo siya." At ako ang ina niya. Mahinahon kong sagot, ngunit may diin sa bawat salita. Isang ina na sinabihang manatili na lang sa bahay at manood sa isang screen. Hinaplos niya ang kanyang buhok. Halatang halata ang kanyang pagkabagabag. Ang kanyang pagiging kalmado ay nawala na. "Ma, naman! Lagi mo na lang ginagawang tungkol sa'yo lahat." At iyon na, ang mga salitang iyon. Lagi mo na lang ginagawang tungkol sa'yo lahat. Iyon ang sandali kung saan ang isang bagay sa loob ko na matagal ng basag ay tuluyan ng nadurog. Ang lahat ng sakripisyo, ang mga gabing walang tulog, ang mga perang pinaghirapan, ang pag-ibig na ibinuhos ko. Lahat iyon ay binaliwala ng isang pangungusap. Ako pa pala ang makasarili. Hindi ako sumigaw. Hindi ako umiyak. Ang boses ko ay bumaba. Naging mahinahon, ngunit puno ng bigat at kapangyarihan na kahit ako ay nagulat. "Umalis ka sa bahay ko." Natigilan siya. "Ano? Narinig mo ako, Marco. Umalis ka na." "Ma, ano ba?" "Hindi," sabi ko. Matatag ngunit malumanay. Ibinigay ko na ang lahat ng mayroon ako. Pagod na akong maging kontrabida sa isang kwentong isinulat ko ng may pagmamahal. Kung ganyan ang tingin mo sa akin, kung sa tingin mo ay makasarili ako, dahil sa wakas ay pinili ko ang aking sarili. Kung gayon, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Umalis ka na." Nakatayo lang si Marco doon ng ilang sandali. Ang kanyang mukha ay pinaghalong gulat at galit. Pagkatapos, walang imik siyang tumalikod at naglakad palabas. Ang pag-click ng pinto sa kanyang pagsasara ay mahina lang, ngunit para sa akin, ang tunog nito ay mas malakas pa sa anumang pagsabog. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng aking sala,
Ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, isang nakakagulat na realisasyon ang sumagi sa akin. Hindi ako nakakaramdam ng konsensya. Ang naramdaman ko ay kalayaan. Sa gabing iyon, hindi lang si Marco ang pinalayas ko sa aking pamamahay. Pinalayas ko rin ang luma kong sarili. Ang sarili kong laging nagpapaubaya. Ang sarili kong laging nagpaparaya. At sa pag-alis niya, isang bagong Elena ang isinilang. Isang Elenang hindi na papayag na tapakan ang kanyang dangal, kahit pa ng sarili niyang mga anak. Nang sumara ang pinto sa pag-alis ni Marco, ang katahimikan sa aking sala ay tila may sariling bigat. Sa loob ng ilang sandali, nanatili akong nakatayo doon, pinakikinggan ang mabilis na tibok ng aking puso. Inasahan kong darating ang pagsisisi. Inasahan kong babahain ako ng konsensya sa pagpapalayas ko sa sarili kong anak. Iyon ang laging nangyayari, hindi ba? Bilang isang ina, kahit gaano pa kasakit ang ginawa sa iyo, sa huli, ikaw pa rin ang unang yumuyo ko. Ikaw ang unang humihingi ng tawad kahit hindi mo kasalanan. Ikaw ang nagsasakripisyo ng sariling damdamin para lang mapanatili ang kapayapaan sa pamilya. Pero sa gabing iyon, walang dumating na konsensya. Walang dumating na pagsisisi. Sa halip, isang damdamin na halos hindi ko na matandaan kung kailan ko huling naramdaman ang dahan-dahang bumalot sa akin. Isang pakiramdam ng kalayaan. Para akong isang ibon na matagal nang nakakulong sa isang hawla at sa wakas, binuksan ang pinto. Ang bigat na matagal nang nakadagan sa aking mga balikat ay tila biglang nawala. Ang bigat ng obligasyon, ang bigat ng pag-asang balang araw ay makikita rin nila ang halaga ko. Ang bigat ng pagpapanggap na okay lang ang lahat, kahit durog na ako sa loob. Napagtanto ko, sa buong buhay ko, ang pagmamahal ko sa kanila ay naging isang tanikala na itinali ko sa sarili kong mga paa. Bawat desisyon ko, bawat kilos ko, ay nakabase sa kung ano ang makabubuti para sa kanila. Nakalimutan ko nang tanungin ang sarili ko, Elena, ano naman ang makabubuti para sa iyo? Ang mga salita ni Marco, lagi mo na lang ginagawang tungkol sa'yo lahat, ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito masakit. Sa halip, naging isang nakakatawang kabalintunaan. Ako? Makasarili? Kailan? Kailan ko inuna ang sarili ko? Noong ipinagpalit ko ang aking mga pangarap para sa kanilang edukasyon? Noong ginugol ko ang aking naipon para sa kanilang mga luho habang ang sarili ko ay nagtitiis? Noong sinamahan ko sila sa kanilang mga kabiguan habang ang sarili kong kalungkutan ay kinikimkim ko lang? Ang komprontasyon sa kanya ay hindi lang pagtatakda ng hangganan. Ito ay isang pagpapalaya. Sa wakas, naputol ko na ang emosyonal na pananagutan na matagal na nilang ipinapasan sa akin. Ang responsibilidad na laging ayusin ang kanilang mga problema. Ang responsibilidad na laging unawain ang kanilang mga pagkakamali. Ang responsibilidad na laging maging ang ina na walang ibang ginawa kundi ang magbigay. Umupo ako sa sofa at huminga ng malalim. Ang hangin ay tila mas sariwa. Ang ilaw sa aking sala ay tila mas maliwanag. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang bahay na ito ay naramdaman kong tunay na sa akin. Hindi ito ang bahay ng ina nina Isabel at Marco. Ito ang bahay ni Elena. At sa bahay na ito, ako ang masusunod. Ako ang magtatakda ng mga patakaran. At ang unang patakaran ay ang pagrespeto. Respeto na matagal ko nang hindi natanggap mula sa mga taong pinakamamahal ko. Kinabukasan, gumising ako sa isang umagang iba sa lahat. Walang mabigat na damdamin. Walang pag-aalala kung ano ang sasabihin o gagawin ko para maayos ang gusot. May 43 missed calls sa aking telepono nang buksan ko ito. 43 at isang mahabang listahan ng mga mensahe. Pero sa halip na mataranta, isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang umiinom ako ng kape. Ang katahimikan ko ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Ang kanilang panic ay hindi na aking responsibilidad. Sa wakas, pagkatapos ng napakaraming taon, naramdaman kong ako na ang may kontrol, hindi sa kanilang buhay,
kundi sa sarili ko. At ang pakiramdam na iyon ay mas mahalaga pa sa anumang halaga ng pera. Ang kalayaan ay hindi nabibili. Ito ay ipinaglalaban. At sa wakas, natutunan ko nang ipaglaban ang sa akin. Ang umaga ay nagpatuloy sa isang nakabibinging katahimikan mula sa aking panig at isang desperadong ingay mula sa kanila. Ang mga mensahe ni Isabel ay nagbago ng tono. Ang dating pasimpleng paninisi ay naging hayagang galit at pagmamakaawa. Ma, kailangan nating mag-usap. Bakit mo ginagawa to? Napaka-childish nito. Sinundan iyon ng isa pa. Tumawag na ang venue. Hindi pumasok ang bayad. Mawawala sa amin ang lahat kung hindi kami makakabayad bukas. Galit na galit ang mga magulang ni Miguel. Sabi nila, ito na raw ang patunay na tama sila tungkol sa'yo. Hindi ko naramdaman ang kirot. Sa halip, isang mapait na pag-unawa ang tumama sa akin. Tama sila tungkol sa akin? Ano nga ba ang tingin nila sa akin? Isang problemang kailangang kontrolin? Isang taong hindi mapagkakatiwalaan? Habang iniinom ko ang aking kape, isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Siyempre hindi nila maiintindihan. Si Isabel ay lumaki na, ang mga sakripisyo ko ay parang hangin na kanyang hinihinga, laging nandyan kaya hindi na napapansin. Hindi niya kailanman tinanong kung saan nanggagaling ang kaginhawaan, ang seguridad, ang katatagan sa kanyang buhay. Inakala niya na ang mga iyon ay kusang darating at na ako ay laging nariyan para ibigay ang lahat. Pero hindi na ngayon. Bandang 3:00 ng madaling araw, dumating ang isang mensahe na nagpakita ng kanyang tunay na kulay. Hindi ko maintindihan kung bakit mo to ginagawa sa akin. Sa akin. Hindi sa atin. Hindi sa pamilya. Kundi sa kanya. Sa isip niya, siya ang biktima. Siya ang agrabyado. At ako ang kontrabida na sumisira sa kanyang perpektong araw. Pumasok ako sa trabaho na may bagong pananaw. Ang bigat sa aking dibdib ay napalitan ng isang matatag na determinasyon. Habang abala ako sa pagrepaso ng mga kontrata, isang email ang pumasok sa aking personal inbox. Ang subject line, "Please don't ruin my wedding. Pakiusap. Huwag sirain ang kasal ko." Binuksan ko ito nang walang anumang inaasahan. Ma, simula ng sulat. Alam kong galit ka dahil sa issue ng livestream. Pero sobra na to. Nawala na sa amin ang deposito sa venue at kung hindi namin mababayaran ang natitirang balanse bago matapos ang araw, aalis ang caterer. Galit na ang mga magulang ni Miguel. Sinasabi nila na ito na ang patunay na hindi ka talaga kayang kausapin ng maayos. Please ma, huwag mo namang gawin to. Pwede nating pag-usapan ang pagdalo mo sa seremonya. Pero kailangan muna namin ng pondo. At yun na, ang huling patunay na kailangan ko. Ang katotohanang sinampal sa akin ng buong buo. Pwede nating pag-usapan ang pagdalo mo. Isang negosasyon, hindi isang taos-pusong paumanhin. Hindi isang pagsisisi, kundi isang alok. Isang transaksyon. Na para bang ang aking presensya sa kasal ng sarili kong anak ay isang bagay na maaaring ipagbili, bilhin o ipagpalit. Depende sa kung gaano ako kabukas palad. Ang aking halaga bilang ina ay nakadepende sa halaga ng perang nasa bangko ko. Kung magbabayad ako, welcome ako. Kung hindi, manood na lang ako sa screen. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa aking buong katawan. Hindi galit, hindi sakit, kundi pagka-awa. Naaawa ako sa anak ko. Naaawa ako na ganito kababaw ang pagtingin niya sa pagmamahal ng isang ina. Naaawa ako na ang mga material na bagay at ang opinyon ng ibang tao ay mas matimbang kaysa sa dangal ng sarili niyang pamilya. Hindi ako nag-reply. Isinara ko ang email at bumalik ako sa aking trabaho. Ang mga numero sa kontratang binabasa ko ay naging mas malinaw. Ang mga salita ay naging mas makabuluhan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong ang trabahong ginagawa ko ay para sa akin, hindi para tustusan ang mga luho ng iba. Para sa kanya, ang kasal ay isang produksyon, isang palabas. At sa palabas na iyon, ako ay isang props lang na maaaring tanggalin
kung hindi na kailangan. Ngunit ang hindi niya alam, ang props na ito, ang siyang nagtayo ng entablado. At ngayon, ginigiba ko ito, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa katotohanan. At ang katotohanan ay ang pagmamahal ay hindi dapat pinagmamakaawa. Ito ay dapat ibinibigay ng kusa. At kung hindi na ito maibigay sa akin, hindi ko na rin ito ipipilit. Bandang tanghali, muling lumapit si G. David sa aking mesa. Ang kanyang presensya ay kalmado at magalang. Elena, tanghalian, alok niya. May bagong bukas na Italian restaurant sa kanto. Ang unang instinct ko ay tumanggi, gaya ng dati. Madalas akong kumakain na lang sa aking mesa para makatipid at makauwi ng maaga. Ang paglabas para mananghalian ay isang luho na bihira kong ibigay sa aking sarili. Ngunit sa araw na iyon, may nagbago. Siguro dahil sa kalinawan na dala ng nakaraang 24 na oras. O siguro dahil kailangan ko lang umupo sa isang lugar na walang hinihingi mula sa akin. Isang lugar kung saan ako ay si Elena lang, hindi isang ina, hindi isang tagapondo, kaya't tumango ako. Sige po, Sir David, I would like that. Habang kumakain kami ng pasta, nagkuwento siya tungkol sa kanyang mga apo, kung gaano nakakapagod pero kasaya ang paghabol sa kanila. Ang kanyang mga mata ay malambot at puno ng pagmamahal, isang tunay na pagmamahal. Pagkatapos ng kanyang kwento, tumahimik siya sandali at marahang nagsalita. Patawarin mo ako, Elena, pero parang gumaan ang pakiramdam mo ngayon. Iba ang aura mo. Nagulat ako sa sarili ko. Sa halip na magtago sa likod ng isang pilit na ngiti, nagsimula akong magsalita. At nang magsimula na ako, hindi ko na napigilan. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang email, ang kasal, ang pera, ang mga sakripisyo, at ang desisyon kong kanselahin ang pondo. Inaasahan kong huhusgahan niya ako. Inaasahan kong sasabihin niyang nagkamali ako, na dapat kong kausapin ang aking anak. Ngunit nang matapos ako, hindi niya ginawa ang alinman sa mga iyon. Hindi niya sinubukang ayusin ang problema. Tumingin lang siya sa akin nang may malalim na pag-unawa. Alam mo, Elena, sabi niya, minsan, ang pinakamahirap na bahagi ng pagmamahal ay ang pagtatakda ng hangganan, lalo na sa mga taong pinakamarami na tayong naibigay. Iniabot niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa at marahang hinawakan ang kamay ko. Isang simpleng gesture, pero puno ng suporta. Sa tingin ko, ginawa mo ang tamang bagay. Ang mga salitang iyon, ginawa mo ang tamang bagay, ay parang isang balsamo sa aking sugatang puso. Sa unang pagkakataon, naniwala akong hindi ako nag-iisa sa aking desisyon. Naniwala akong hindi ako makasarili. Ang ginawa ko ay hindi pagtalikod sa aking anak, kundi pagtayo para sa aking sarili. Ang pagpapatibay mula sa isang taong nirerespeto ko, isang taong hindi bahagi ng gulo, ay nagbigay sa akin ng lakas na mas kailangan ko pa kaysa sa inaakala ko. Pagbalik ko sa aking mesa, may mga bagong tawag at text message na naman. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko na naramdaman ang bigat. Hindi ko na kailangang sumagot dahil sa wakas, may isang taong nakaintindi sa aking katahimikan at ang pag-unawang iyon ay sapat na. Napatunayan ko sa sarili ko na ang pagtatakda ng hangganan ay hindi isang uri ng pagpaparusa. Ito ay isang uri ng pag-aalaga at pag-aalaga sa sarili. Isang bagay na matagal ko nang nakalimutang gawin. Ang pananghalian na iyon ay higit pa sa pagkain. Ito ay isang paalala na sa labas ng magulo kong pamilya, may isang mundo kung saan ako ay nakikita, naririnig at nirerespeto. At iyon ang mundong sisimulan kong yakapin. Ang mundong para sa akin. Gabi na nang makauwi ako. Ang langit ay kulay kahel at lila. Isang payapang tanawin na sumasalubong sa akin. Automatikong bumukas ang ilaw sa aking beranda. Ang lahat ay tahimik, payapa, ngunit habang papalapit ako sa aking pintuan, may napansin akong isang anino na nakaupo sa aking mga hagdanan. Habang lumalapit ako, nakilala ko siya, si Angela. Mabilis siyang tumayo, pinapagpag ang hindi naman maruming damit.
Si Angela ang matalik na kaibigan ni Isabel mula pa noong grade 5. Ilang weekend ang ginugol niya sa aming bahay. Nagbe-bake ng cookies, nanonood ng mga pelikula, nagtatawanan sa loob ng mga sleeping bag hanggang madaling araw. Para ko na rin siyang anak. Ngunit ilang taon ko na rin siyang hindi nakikita. Tita Elena, malambing niyang sabi. Pasensya na po sa abala. Ayos lang, Hija, sagot ko habang binubuksan ang pinto. Gusto mo ba ng tsaa? Sumunod siya sa akin papasok sa kusina. Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa bawat sulok ng pamilyar na mga pader na para bang may mga lumang alaala na bumabalik sa kanya. Nagsalang ako ng tubig sa takure at naghintay. Alam kong hindi siya naparito para lang makipagkumustahan. Si Isabel ba ang nagpadala sa iyo? Sa wakas ay tanong ko. Hindi siya agad sumagot. Tumingin muna siya sa sahig. Gulong-gulo po siya, tita. Nawala po ang venue. Umayaw na ang florist. Nagbabanta na ang mga magulang ni Kuya Miguel na ikakansela na ang buong kasal. Wala akong sinabi. Naglagay lang ako ng 2 tasa sa counter. Nagpapanik na po siya, patuloy ni Angela. Alam po niyang nagkamali siya. Hindi niya lang po alam kung paano ito aayusin. Tiningnan ko siya ng diretso. At iyan ba ang dahilan kung bakit ka narito, Angela? Para ayusin ito? Umiling siya. Hindi po. Narito po ako para magtanong. Huminto siya sandali. Mayroon pa po bang kahit anong pwedeng sabihin o gawin si Isabel para magbago ang isip ninyo? Tumahimik ako. Mayroon nga ba? Isang paumanhin ba ang magbabago sa pakiramdam ng pagiging itinaboy? Ang pakiramdam ng pagiging ginamit na parang isang bangko. Ang pakiramdam na sinabihang hindi ka welcome maliban kung kasama ang pera mo. Tiningnan ko si Angela. Bata pa siya, puno pa ng pag-asa. Naniniwala pa siya na lahat ng bagay ay maaaring ayusin ng mga salita. Wala na, Hija, mahina kong sabi. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Kahit pa po humingi siya ng tawad, iniabot ko sa kanya ang tasa ng tsaa. Madali lang ang mga salita, Angela. Lalo na kapag desperado ang isang tao. Pero ang mga taong tunay na nagmamahal sa iyo, hindi nila hihintayin na talikuran mo sila bago kanila makita. Hindi nila hihintayin na mapuno ka bago kanila pahalagahan. Yumuko si Angela, nakatingin sa kanyang tsaa at dahan-dahang tumango. Naiintindihan ko po, sabi niya, halos pabulong. Kahit po siguro hindi niya naiintindihan. Tumingala siya sa akin. Pasensya na po talaga, Tita Elena. Hindi mo kailangang humingi ng pasensya. Sagot ko. Nakatayo kami roon sa gitna ng katahimikan. 2 babae mula sa magkaibang henerasyon, pinag-ugnay ng isang masakit na katotohanan. Minsan, ang pag-ibig ay may hangganan. Minsan, ang tanging paraan para makita ka ay ang paglakad palayo. Hindi nagtagal si Angela. Hindi niya sinubukang makipagtalo. Nagpasalamat lang siya, niyakap ako ng mahigpit, at naglakad pabalik sa gabi, at ako, sa wakas, ay naisara ko na ang pinto. Hindi lang para kay Angela, kundi para sa isang bersyon ng aking sarili na matagal ko nang dapat iniwan. Ang bersyon na laging umaasa, laging naghihintay, laging nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Sa gabing iyon, natapos na iyon, ang marangyang kasal sa Tagaytay ay hindi kailanman nangyari. Nalaman ko na lang ang mga detalye mula sa mga kwento ni Marco sa isa sa kanyang mga bihirang pagbisita, mga pagbisitang puno ng alanganin at hindi masabi-sabing mga salita. Sinubukan daw nilang maghanap ng ibang venue, ngunit sa iksi ng panahon, lahat ay fully booked na o sobrang mahal nang wala ang perang minsan kong ipinangako. Sa huli, ayon kay Marco, isang maliit na seremonya na lang ang naganap sa bakuran ng pamilya ni Miguel, ilang linggo pagkatapos ng orihinal na petsa. Ilang piling kamag-anak at ang mga magulang ni Miguel ang dumalo. Isang simpleng salo-salo na malayo sa pangarap na kasal ni Isabel. Hindi ako inimbita. At sa pagkakataong ito, hindi ko na naramdaman ang sakit. Wala nang kirot. Wala nang panghihinayang. Dahil sa puntong iyon, tanggap ko na. Hindi ko na kailangan ng imbitasyon para mapatunayan ang aking halaga. Ilang linggo matapos ang kanilang simpleng kasal,
Nakatanggap ako ng isa pang email. Ang huling email mula kay Isabel. Mahaba ito, puno ng emosyon. Kalahati ay paumanhin, kalahati ay pagdadahilan. Binasa ko ito ng isang beses. Sinabi niya kung gaano siya ka-stress, kung paano siya naipit sa pagitan ng pamilya ni Miguel at sa akin. Sinabi niyang mahal niya ako, pero hindi niya alam kung paano aayusin ang lahat. Humihingi siya ng tawad, ngunit may kasamang pero. Sorry ma, pero sana maintindihan mo. Pagkatapos kong basahin, hindi ako nag-reply. Inilipat ko lang ang email sa archive folder. Wala na akong galit. Wala na akong sama ng loob. Ang nararamdaman ko na lang ay pagod. Pagod na sa mga dahilan. Pagod na sa mga drama. Tapos na ako. May isang kakaibang kapayapaan na dumarating kasabay ng pagpapaubaya. Hindi pagpapaubaya na puno ng galit at paghihiganti, kundi isang pagpapaubaya na nagmumula sa kalinawan. Sa pagtanggap na may mga bagay na hindi mo na kayang kontrolin at may mga taong hindi mo na kayang baguhin. Ang tanging bagay na kaya mong kontrolin ay ang sarili mong reaksyon, ang sarili mong kapayapaan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming dekada, gumising ako isang umaga na hindi iniisip kung sino ang may kailangan sa akin. Hindi ako naghahanda para sa isa na namang guilt trip na nakabalat kayo bilang pagmamahal. Ang unang pumapasok sa isip ko ay hindi na, ano kaya ang problema ni na Isabel at Marco ngayon? Kundi, ano ang gagawin ko para sa sarili ko ngayong araw? Gumawa ako ng isang bagong patakaran para sa aking sarili. Isang simpleng patakaran. Kung ang aking presensya ay negosyable. Kung gayon, ang aking pagsisikap ay negosyable rin. Ang buhay ko ay nagsimulang magkaroon ng bagong kulay. Ang mga araw ko ay hindi na umiikot sa pag-aalala para sa iba. Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho, ngunit ngayon, mas may gana na ako. Dahil alam kong ang perang kinikita ko ay para sa aking kinabukasan, para sa aking mga pangarap. Tuwing Sabado ng umaga, sa halip na maglaba at maglinis ng bahay, sumali ako sa isang pottery class. Noong una, alanganin pa ako. Ang aking mga kamay, nasanay sa paghawak ng keyboard at mga papeles, ay naninibago sa malambot at malamig na luwad. Ngunit habang tumatagal, natutunan kong hubugin ang putik. Sa bawat pag-ikot ng gulong, sa bawat paghulma ng aking mga daliri, nararamdaman ko ang isang uri ng therapy. Para akong humuhulma ng isang bagong buhay mula sa mga piraso ng aking nakaraan. Nagsimula akong magbasa muli ng mga nobela, isang bagay na matagal ko nang hindi ginagawa. Nilibang ko ang aking sarili sa mga kwento ng ibang tao, sa mga mundo na malayo sa aking realidad. Muli kong natuklasan ang saya ng pagkawala sa isang magandang aklat na may kasamang mainit na tasa ng tsaa. Ang pinakamalaking pagbabago ay ang mga taong pinipili kong makasama. Muli kong binuo ang aking pagkakaibigan kay G, David at sa iba ko pang mga kasamahan sa trabaho. Lumalabas kami para mananghalian. Nagkakaroon kami ng mga dinner kasama ang mga kaibigan na nakakakita sa akin bilang si Elena. Hindi bilang ina ni Isabel, hindi bilang biyuda, hindi bilang isang source ng tulong. Nakikita nila ako bilang ako. At sa piling nila, nararamdaman kong sapat ako. Natutunan ko ang isang aral na sana ay nalaman ko ng mas maaga. Isang aral na gusto kong ibahagi sa inyong lahat na nakikinig ngayon. Hindi mo kailangang sunugin ang iyong sarili para lamang mapainit ang iba. Sa buong buhay ko, ako ang naging apoy. Ako ang nagbigay ng init, ng liwanag, ng kaginhawaan. Ngunit sa proseso, dahan-dahan kong inubos ang aking sarili hanggang sa halos maging abo na lang ako. Ngayon, natutunan ko nang maging kandila. Nagbibigay pa rin ako ng liwanag, ngunit inaalagaan ko na ang aking sariling mitsa. Hindi ko nahahayaang ubusin ako ng hangin. Kung ang kwentong ito ay sumalamin sa inyo, kung naramdaman ninyo ang aking sakit at ang aking pagbangon, huwag ninyong kalimutang i-like at i-share ito. At mag-iwan kayo ng komento sa ibaba. Minsan, ang pinakamatibay na uri ng pag-ibig, ang pinakadalisay,
Ang pinakamahalaga ay ang pag-ibig na sa wakas ay ibinibigay mo sa iyong sarili. Hindi ito pagiging makasarili. Ito ay pagpapanatili sa sarili. Dahil sa huli, paano ka magmamahal ng tunay sa iba kung hindi mo alam kung paano mahalin ang iyong sarili? Ako si Elena, at ito ay ang aking bagong simula.